Alam niyo ba, sa Pebrero 2026 ay ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA 1, kung saan pinatalsik sa pamamagitan ng People Power Revolution ang mas matandang Marcos, si Ferdinand Marcos Sr. At ang pumalit sa kanya, babae. At kailan nag-umpisa yung mga problema nito ni Marcos? Well, bukod sa kanyang masamang pamumuno nung panahon na yon, noong 1983, nung pinatay si Ninoy Aquino, ay dito nag-umpisa ang sunod-sunod na mga rally laban sa administrasyon ni Marcos. Hanggang nagresulta sa snap election and thereafter civil disobedience. Bakit ko sinasabing parang inuulit nila ang kasaysayan? Tingnan po natin yan sa kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa. Ano ang kinatatakutan ng mga papulahan, ng dilawan, ng pink at ng administrasyon na ito? Bakit tila may pagmamadali na alisin nila at burahin sa larawan ng politika para sa 2028 si Sara Duterte? Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Ano nga bang kinatatakutan nila? Ang may kasabihan po tayo, he who does not know his history is doomed to repeat it. Sino man daw po ang hindi nakakaalala o kumikilala sa kasaysayan ay uulitin niya ito. At sa ating palagay, ang kinatatakutan po ng administrasyon na ito ay hindi po si Sara Duterte per se. Ang kinatatakutan nila, kasaysayan. Alam niyo ba, sa Pebrero 2026 ay ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA 1, kung saan pinatalsik sa pamamagitan ng People Power Revolution ang mas matandang Marcos, si Ferdinand Marcos Sr. At ang pumalit sa kanya, babae. At kailan nag-umpisa yung mga problema nito ni Marcos? Well, bukod sa kanyang masamang pamumuno nung panahon na yon, noong 1983, nung pinatay si Ninoy Aquino, ay dito nag-umpisa ang sunod-sunod na mga rally laban sa administrasyon ni Marcos. Hanggang nagresulta sa snap election and thereafter civil disobedience. Bakit ko sinasabing parang inuulit nila ang kasaysayan? Tingnan po natin yan sa kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa. Lubog sa usapin ng korupsyon ang ating pamahalaan. At sinong nakaupo? Isa na namang Ferdinand Marcos, and this time, Jr. Sino ang napipintong malamang napapalit sa kanya? Isang babae. Si Cory Aquino noon ay biyuda ni Ninoy Aquino nang siya'y pinatay noong 1983. Si Sara Duterte ay anak na babae ng dating Pangulong, ipinakulong naman ng administrasyon na ito sa Hague. Noong 1983, pinatay si Ninoy Aquino. Noong 2025, pinakulong nila si Digong Duterte. Pero ang usapin po ng paghihiwalay sa politika ng mga Duterte at ng mga Marcos ay nag-umpisa noong 2023. Nung inilunsad na ng administrasyon na ito, ang People's Initiative na naging malinaw para sa lahat na walang balak bumaba sa pwesto si Bongbong Marcos at ang nais niya ay palawigin ang sarili niya ang kanyang termino para umabot pa beyond 2028. At dahil dito sumabog na ang bagong istorya ng politika ng Pilipinas kung saan nagkaroon na ng paghihiwalay ang administrasyon na ito at ang dati niyang kaalyado, sina Sara Duterte. Isa nga bang aksidente na tila parehas na parehas ang mga facts and circumstances na tinatahak noong 1986 at ngayon ay papunta tayo sa 2026. Palagay ko sa isipan ng administrasyon, pati ng PING, pati ng mga dilawan na ito, pati na rin ng mga makakaliwa, mga komunista na tumutulig sa kampo nila Sara Duterte. Nararamdaman nila na parang inuulit ang kasaysayan. At ang kinatatakot nila dito ay baka magkatutungang maulit ito at si Sara Duterte ang uupo. Kaya kung kinakailangan, gawin nila ang lahat ng kaya nilang gawin, ay gagawin nila ito upang ma-prevent lang nila ang pag-uulit na ito ng kasaysayan sa 2026. Pebrero 2026, binabalak na naman ng administrasyon na ito na sampahan ng bagong impeachment si Sara Duterte base dito sa mga reklamo at mga demanda na kanilang mga sinasagawa sa kasalukuyan. Malinaw para sa maraming mga Pilipino na ito ay isa na namang sarswela
ng administrasyon. At wala itong ibang intensyon kundi alisin lang si Sara Duterte sa larawan ng politika pagdating sa 2028 election. Magsasaksid ba sila dito sa kanilang ginagawa? Well, history is not in the side of the administration. Sa tingin ko, mula ngayong Disyembre hanggang sa Pebrero, ngayon pa lang nagbibilang sila ng araw. Sa iyong pagtulog, ating ng administrasyon na ito, ng kasalukuyang Pangulo, palagay ko, umiikot sa kanyang isipan ang trahedya na naganap sa kanilang pamilya noong 1986, na kung saan sila ay persahang pinaalis ng mga mamamayan sa Malacanang. Sa iyong pagpikit ng mata, sigurado ko, naiisip niya yan. Magfo-40 years na, uulitin ba sa akin uli ang naganap sa aming pamilya noong panahon na yan? Well, history may not treat our current president so kindly. Baka nga mas malala pa ang mangyari sa kasalukuyang administrasyon kaysa doon sa dati. That's why they are throwing everything. They're doing everything to prevent the repeat of history. Pero ang kasaysayan po ay parang kati ng dagat. You cannot control or stop the flow of tide. It will rise and it will fall according to its own schedule, kahit na ayaw mo o hindi. Ito rin sa tingin ko ang dahilan kung bakit sobrang disappointment ni Amy Marcos when she realized that this administration has had a hand in sending Rodrigo Duterte sa Hague. Nakita niya na sinusundan na muli ng kanilang pamilya, ng kanyang kapatid, ang storya ng kasaysayan. At natatandaan ko yung sabi niya, nung dinala na si Rodrigo Duterte sa Hague, sabi niya, hindi na ba tayo natuto sa kasaysayan? Dinaanan natin to, eto na naman, inuulit na naman natin yan. Well, 40 years is significant. It has a big biblical significance as well. Ang 40 po ay isang bilang na critical sa Biblia. It has significance so far as yung pagkaganapan ng mga kasaysayan. The Israelites spent 40 years in the wilderness bago nila natagpuan yung the promised land. Jesus fasted for 40 days and 40 nights. So yung 40 po na yan na bilang ay very important and critical. And I think this number 40, 40 years exactly, next year, 2026, something big is about to go down. And the administration knows this. And no matter what you do, kahit anong pagpaplano ang gawin ninyo, history will make itself known and it will manifest itself as it is happening right now. At yan ang kinatatakutan ng administrasyon na ito na bumabagabag sa kanila araw-araw, gabi-gabi. Time is ticking. December na, January, February. In less than 90 days, something big is about to happen in the Philippines. At tandaan po nyo yan, ang kasaysayan mukhang mauulit muli. Pero tayong lahat, ano man ang mangyari, patuloy tayong naririto, magmamasid. Patuloy tayong makikilahok sa diskurso ng usapin na ito tungkol sa ating bayan. Pero patuloy tayong magsisipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. 40 years exactly. Next year, 2026, something big is about to go down. And the administration knows this. And no matter what you do, kahit anong pagpaplano ang gawin ninyo, history will make itself known and it will manifest itself as it is happening right now. At yan ang kinatatakutan ng administrasyon na ito na bumabagabag sa kanila araw-araw, gabi-gabi. Time is ticking. December na, January, February. In less than 90 days, something big is about to happen in the Philippines. At tandaan po nyo yan, ang kasaysayan mukhang mauulit muli. Pero tayong lahat, ano man ang mangyari, patuloy tayong naririto, magmamasid. Patuloy tayong makikilahok sa diskurso ng usapin na ito tungkol sa ating bayan. Pero patuloy tayong magsisipag-aral sapagkat
mahirap makialam ang taong walang alam.